mahaba-haba pang biyahe. So ngayon nag-i-exit na ako ng downtown. Pag galing sa bahay guys na nata-traffic ako sa exit, okay lang yon. Dahil paglabas ko is puro highway na, mabilis na ang takbo namin. Kahit sinasabing traffic, gumagalaw siya, hindi siya totally na-stop. Unless na merong aksidente, yon. Natitigil ang mga sasakyan, yon. Pero pag walang sasakyan, diro-diretso lang yan. So ito na. So gabi pa rin, alas 7 na, 7:03 na. Nag-start ako ng video kanina pag nung bago ako nag-gas, 6, I think 6:48. Tapos umalis ako sa gasolinahan ng 6:51 hanggang nakatawid ako sa tulay. So 51, ngayon is 7:03. So ibig sabihin 12 minutes akong naglakbay sa tulay. Kasi medyo banayad lang ang takbo guys, kasi pag ganitong nag-i-snow minsan madulas din. Kasi merong sinasabing black ice na sinasabi na akala natin is naasinan. Kasi dito guys, pag nag-i-snow, inaasinan talaga ang mga highway, ang kalsada. Ngayon, meron naman na maitim tingnan, akala namin yan minsan is inasinan. Walang dumadaan, kaya minsan tatakbuhan namin yan kasi nga sa traffic para maiwasan, makauna kami kumbaga. Yun is black ice pala yun na tinatawag. So delikado din yun guys pag yun ang natakbuhan. Kasi pag diyan ka natakbo na naka black ice yung kalsada, kahit anong gawin mong preno, mag-i-spin lang yung sasakyan mo. At kung nasa bangin or medyo sloopy yung mahuhulog ka talaga dahil hindi mo maprenuhan yun dahil sobrang dulas. Parang salamin na yan. Kaya delikado. Kaya pag ganon, never. Kasi noon minsan nakadaan ako, buti nga nakaalis ako guys. Kasi nga binalabag ko yung sasakyan ko. At unti-unti akong naglipat sa naglipat ng lane. Kaya pala kakaunti ang dumadaan at tapos bumabalik. Yung pala yun, madulas. Kaya alam ko na rin yun. May mga nagsasabi na rin sa akin noon na ingat sa pag may black ice, lalo na pag nagpi-freezing kumbaga. Yun, totoo nga. Kaya walang masama pag mag-ingat guys. So yun lang. Parang ang sarap pang magtulog sa ganitong oras guys. Malamig, madilim pa, pero 7:05 na. Ganyan lang ang buhay dito guys. Sa loob ng 25 years ko dito sa Canada. Nasanay na sa lamig. Kaya pag nauwi na sa Pilipinas, talagang ang hanap ko mall na may aircon. Hindi ko na kaya ang sobrang init yan guys. Sobrang talagang init sa Pilipinas. Kaya naliligo ako ng pawis diyan pag pag andyan ako na namamalingki. Ay grabe, naliligo. Naalala ko nga yung namalingki kami ni Sis Charo, yung friend ko diyan sa Makati. Nung nag-meet and greet ako noon ng mga riders ko na sa sa franchise o sa tuk-tuk noon. Namalingki kami kasi magpapakain kami na magluluto siya. Talagang naligo ako ng pawis. Basang-basa. Kaya yun. Pagdating sa nagipaligo ako ng wala sa oras. So, naligo ako ng wala sa oras. Umuwi ako sa hotel. Para kasi talagang basang-basa. Kahit buko. Kahit bigain mo yung damit, talagang tutulo yung tubig sa sobrang lamig. So nag-i-snow pa rin guys. Kung makikita nyo yung yung kalangitan is parang may usok kumbaga. Pero snow yan na naghuhulog. Pero siya hindi siya halatang halata sa video kasi nga guys, pag pag tumatama siya sa salamin, siya natutunaw. Kaya I don't think na ma-accumulate yung snow ngayon ganitong panahon kasi natutunaw siya.
unless na walang kasamang ulan, yun, siya, mag-accumulate. Yan, kung nakikita nyo, nakikita rin pala pag naka-stop yung sasakyan na nagsha-shower yung snow. Pero siya guys, may kasama siyang ulan kasi basa yung kalsada, o kita nyo, nagre-reflect yung mga ilaw, basa ang ng kalsada. Ayan, ako, wiper ako kasi ayan. So andito na ako sa downtown, papasok na naman ako ulit. Ayan, so ganyan lang ang dito guys, araw-araw kong gawain. Paggising sa umaga, magda-drive. Pagdating sa trabaho, maya-maya drive ako dito, drive doon, may mga errands na naman ako. Kaya yun, kaya marami din ako nararating dito guys, mga lugar. Kaya maganda rin sa akin na nagbablog, kasi pag napunta ko sa isang lugar na pwede akong mag-video, meron akong maiko-content. Ayan, so ito na, sa downtown na ako guys. Dito na yung mga nagtataas, ang mga building. Ayan, itong building sa corner na yan guys, Hotel Bonaventure yan, at sa ilalim niya, Hotel Bonaventure yung sa taas niya, at sa baba Plus Bonaventure nakalagay. Dahil sa baba niya guys, nandyan yung underground na train, nandyan din yung nasa ground na train, andyan din yung mga bus stop, mga bus terminal, dyan lahat ng sakayan papuntang US, papunta sa ibang provinces, andyan pwedeng sasakay sa train. Yung train na nasa ibabaw at iba yung train na nasa ilalim na dumadaan, yung metro. Noon nakakasakay ako dyan sa mga ganyan na train, pero ngayon dahil nagda-drive na ako, hindi na ako nakasakay. Pero one time pag nakasakay ako, iba-vlog ko guys, para makita nyo din yung ilalim at yung sinasabi kong underground city. Pag may time akong kasi pag sa downtown kasi guys, mahirap ang parking. So siguro pag nagsakay ako ng metro, bababa ako sa underground city, sinasabi ko, para nyo, alam nyo ay naku, ang daming pulis. Yun, nag-check sila ng nag-check sila ng mga gulong yata. Ayan kasi nga dapat tayo ngayon, naka winter tire. Yun, sila guys, nag-check ng winter tires, nagtitiket sila kasi pag ganito nga dapat naka winter tire na guys, kasi nga iba yung all season na gulong. Kasi pag talagang madulas guys, maganda rin yung talagang gamitin is winter tire, kasi may grip sa ground. Ayan guys, yun ko ang camera ko, yung maraming ilaw na yan guys, yun lahat ng puno ayan na, dito na ako guys sa city. Ayan, baliktad na yung